Yan, magandang araw po sa atin mga kapatid, mga minamahal na kapatid ko sa pananampalataya. Muli ay sa awat tulong ng Diyos ay tayo po ay nasa debate na naman o pagtatanggol sa ating pananampalataya at hintayin lang natin si Pastor Lex sa ating maginoong talakayan po o sa ating maginoong dialogue upang maitaas natin ang ating Panginoon Kristo. Dito naman po sa debate na ito, hindi natin itinataas ang ating sarili. Itinataas natin yung anak ng tao sa pamamagitan ng pagtataas sa kanyang tunay na aral na maipapakilala natin sa pamamagitan ng kanyang tunay na simbahan. Bakit po? Dahil maliwanag pong mababasa natin ayon kay Apostol Juan sa 3:14 ng Juan na kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas ay gayon rin kinakailangang itaas ang anak ng tao. Kaya, ang itinataas po natin dito, hindi si Brother Jared, hindi si Padre Darwin, hindi ang ating mga kaparian. Ang itinataas natin, ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng tunay na simbahan dahil hindi naman natin may papakilala ang ating Panginoong Hesukristo kung wala tayo sa tunay na simbahan na kanyang pinamamalagian. Muli, ang moderator natin ay si Kapatid na JB. Kapatid na JB? Okay, magandang hapon ulit sa atin mga kapatid. Ako ang gaganap na moderator nila. Ayun. Wala ka bang ibang sasabihin, moderator? Yun na bro. Ilang? Ayan. Straight to the point. Okay. At hintayin nating pumasok po si Pastor Lek para po tayo ay makapag-proceed na sa maginoong talakayan na ito. At hintayin natin, nasa na ba? Nandiyan na ba si Pastor Lek? Tatawag siya para sa ating debate. Ayun na! Pastor Lek, nandito na pala siya. Okay. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin. Natin pasok si Pastor Lek, ha? Sige, habang wala ko bro. Sige, moderator, salita ka muna. Ayan, naway timbangin natin ano. Sino ba nagsasabi ng totoo? Ito pang apostolic. Anong sekta niya? Ancient Apostolic po. Apostolic. Ayan, timbangin natin. Sorry tayo, gaya ng nasa paso ng 1. Huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi ating subukin pamamagitan ng turo nila sa 7:17 naman. Ayan mga kapatid. Ayan. Ang tema, moderator, pwede mo ba ipresenta? Ano? Tema natin. Ay, ano mo ba yung tema natin kay Pastor Lek? Proposisyon. Para maano natin, ba't hindi siya sumasagot? Dito kasi siya tumatawag sa isa eh. Sabi ko sa messenger eh. Naman to si Pastor Lek. Dito ka po tumawag, Pastor Lek, sa messenger kung nanonood ka man para po sa ating maginoong debate. Ayan. Medyo ano na kasi to, hindi marunong dahil siya naman ang nagsabi. Sige, ano po ang tema natin na moderator? Habang hinihintay natin ang Catholic Church ang pangalang Apostolic and Holy Catholic Apostolic. ano, di ba? Ano? Fitted ba? Parang kulang, moderator. Tama? Ang paksa po ay patutunayan ko, ako ang affirmative moderator, ay yung affirmative side na ang pangalang One Holy Catholic and Apostolic Church ay fitted sa faith and practices ng Roman Catholic Church ayon sa Biblia at sa referensya. At hinihintay lang natin tumawag itong si Ulitin ko. patutunayan Patutunayan ko na ang pangalang Holy Catholic Apostolic fitted sa aral ng site mo, no? sa faith and practices. Doon yan, sa aral, faith and practices. Sa Biblia at referensya. Bilang natin, medyo nalilito siya. Sa messenger tumawag, wag dito sa number pa. Yan, tingnan po natin siya.
Tawagan ko lang dito si Pastor Lex sa ano sa Hello bro. Sa Messenger ka tumawag, tatawag ako sa Messenger bro. Sige, wala. Hindi ko na nakikita eh. Eh ano mo lang bro, hintay mo, tatawag ako. Sige. Si Pastor Lex, ano ba yan? Moderator, maganda, isumiti mo na ang ano mamaya. Ano ba yung camera? Ba't pagalaw-galaw ba yan? Meros. Lang ha. Dahil lang natin pumasok si Pastor Lex. Ang tagal parang tatakbo pa yata ito Tayo natin Pero may padaling sa ano lang. Okay na yan. Ang moderator. Off na lang siguro. Hmm? Nasali ako sa part. Diyan ka na, para malinaw. Ang nilagay yan dyan. Lang natin. Okay. Ano ba to si Pastor Lex? Ang tagal. Ito ang ayoko. Ang oras kasi tumatakbo. Hindi pa ko. Tayo lang natin. Pagpasensyahan nyo na. At parang nagkakaroon tayo ng ano Ano ba naman yan? Dapat. Look mo na sa Ha? look mo sa Sinabi ko na, sabi ko sa messenger. Wala pa. Hintay lang natin. Ang waiting talaga to si Pastor Otto. Ayan. At pala, chinecheck natin ang audio. O ngayon, habang naghihintay tayo sa debate, ay shoutout muna tayo sa lahat ng mga nag-comment ngayong hapon na ito. Si Ipen Cazamera, God bless your debate, DJ. Ayan, sino si DJ? Hi Bro Jando. Ako na pala si Bro Jando. Sabi ni Rowena, sa lahat ng CFD, may God bless. Yeah, tumatawag na si Pastor. Okay. Hello bro! Ayan, tatawag na siya. At ano lang natin. Ayun, Din ako sa call bro. medyo nagkaroon ng interruption. Okay. Ayan. Dito ko na lang sa yung Okay. Okay na ba bro? Hello? Rinig po ba kami? Hello? Ayun. Yun. Salamat sa Diyos at rinig ka. Pastor Lex. Ngayon ay, andyan ba ang ating magiting na moderator? Ayan, dito nga, katabi natin. Sige, moderator, para makapagpasimula na tayo, ay intro mo na kung anong mga rules and regulations sa ating... Jared? Hello, rinig ba? Rinig? Rinig ba ako, bro? Rinig? Hello? Hello, hindi kita marinig. Rinig? Hello? Bumaba. Kakaroon ng filter. Hello, bro? Hello? Ayan, rinig na. Bro, i-off ko yung wait lang Kakaroon kasi tayo ng interruption. Okay. Wait lang. Ganyan, no? Bye. Rinig na ako, bro?
Wala kang mic. Hindi makapagsasalita, no? Hello, rinig na ako, bro. Bakit ba mahina? Hello. Ha? Mahina? Ano salita? Ancient. Ba't ngayon mo lang inasikaso yan? Ancient Apostolic. Ano nangyari? Hello. Rinig ba, bro? Hello? Talino, bro. Yung pinakauna, ito. Pinakauna. Oo, yan. Ang marinig sa'yo, sige daw. Hello. Ayan, rinig na ba ako, bro? Oo. Ayan. Okay. Kaya lang hindi kita makita. Oo. Ayan, kita na ako. Okay na, bro. Sige, okay na. Saan, bro? Yung boses eh. Hello. Off na. Hello, bro. Yan. Sige, okay Ano na ba, nangyari? bro? Ano nangyari? Hello. Okay. Yan. Medyo nagkaroon lang tayo ng interruption sa ating mga... Nagdodoble. May kasama ka yata dyang nanonood nung live, bro. Pwede, ipahina mo muna yung yung sound para hindi tayo nagkakaroon ng ng echo. Sige, okay na. Okay. Sige. Moderator, ang may karapatan muna ngayong magsalita, ang moderator, sapagkat siya ang magro-rule ng debate na ito. Mahal, pakiabot nga mahal yung isang headset. At moderator, Ay, tayo, saglit. ikaw na po ang bahala sa oras. Ay naman tayo. Nakabalandra naman po ang oras dito para hindi po tayo magkaroon ng biases sa panig ko at sa panig ninyo at magawa natin ang debate na ito na may karapatan at may kaayusan gaya ng ating mababasa sa 14:40 ng unang Korinto. At maaari, Pastor Lek, ang moderator ay parang gising ka ba dyan, moderator? Ayan. Moderator. Ano tayo? Wala na, moderator. Ngayon ay magkakaroon tayo ng debate sa pagitan ng Roman Catholic at Asian Apostolic. Ang ating affirmative, ulitin ko lang para... Mahal, Ay, pakiabot kayo ng headset. Malakas, mahal. titindig Malakas na headset. ng RCC. Saglit. Timbangin natin Malakas sa na headset, temang pakiabot. patutunayan ko ng pangalang Wala Holy kang Pero pwede naman siguro makarinig yun. repeated sa Catholic practices and tradition ayon sa Biblia at referensya. At ang ating Pwede ba to? rules, ito. Teka lang, Parang kulang yung tema, moderator. One Holy Catholic and Apostolic Church. Kasi baka mamaya, maano tayo dyan, ma-out of topic. Maganda kasi kinukumpleto mo yung temang i-representa natin para magawa talaga natin may kaayusan itong debate dahil puro interruption. Mga kapatid, mga kababayan, i-post muna natin itong live sa kadahilanan na ganito na naman ang nangyayari. Hindi pala handa ang ating mga at 1 minute, maghintay muna kayo at ipopost muna natin ang live. Anyone can claim the statement of the Bible narinig mo ako? because we can do a private interpretation. Rinig ka. Sagit lang, wag ka bababa. May naayos lang. Ipabarog nga usa ka haligi. Okay, narinig mo ako Ganong matuod ang simbahan tungod kay Gituko. Rinig ka. Dili tungod sa Okay. pagkamabasa. Dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang katoliko, wala ing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng Ayan. Diyan na tayo nagbabalik. Kapatid na moderator, Pastor Lek, rinig ba kami? Oo, okay. Okay, Loud and sige. clear. Read lang natin yung rules. Okay, ang rules. Timbangin natin sa temang patutunayan ko ng pangalang One Holy Catholic Church
fitted sa aral ng Catholic practices and faith ayon sa Biblia at referensya. Ang ating rules, ito babasahin ko. Sa una, respect the moderator. Ano? Sa pangalawa, accept what is moderator said and declare. Nasa 1 na din niya. Sa 3, most answer if categorical question. Bibigyan naman kayo ng 1 minute pagka nasagot nyo. Sa 4, merong showdown. But moderator the one who decide o magbabasa. Sa 5, inaalaw natin yung expression, yung tumatawa, gano'n. Saka sa 6, no out of topic. Sa 7, all up accepted based on rules. Dahil ang nakalagay sa rules natin, ayon sa Biblia at referensya. Sa 8, no ad hominem. Sa 9, magtanong lang dun sa sinabi. At ayun. At pakilala tayo, bro Jared. 1 minute. Okay, ayan, magandang hapon, araw, gabi sa inyo mga kapatid. At muli sa awa tulong ng Diyos ay nandito na naman tayo sa debate ulit. Matagal tayong hindi nakipagdebate simula matapos nung debate natin kay kapatid na Rashid Indasan o si Ustad Rashid Indasan. Ngayon ay itataas ulit natin hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng debate na ito, sapagkat ang aral ng mga apostoles sa 2 Korinto 14 hanggang 5, ang pakikipaglaban na hindi laban sa laman. Yun lang po mga kapatid. Salamat sa Diyos. Okay, bro Lek, pakilala. Okay, magandang hapon. Ako si Brother Leg Katampungan, isang member ng isang apostolic church, no? Mr. Moderator, yung rule number, yung last rule, yung magtatanong lang tungkol doon sa sinabi. Basta nasa topic yung tanong, okay ba yon? Basta nasa topic. Oo. Basta nakapaloob sa tema. Kahit hindi niya binanggit. Doon lang Basta talaga nasa sa tema. rules, bro. Basta doon lang sa sinabi talaga. Yun kasi ang mission ng ng negative ay gibain yung stand ng affirmative. Kaya ayun, bro. Yun lang talaga. Okay, ibig sabihin, kahit na nasa tema, basta nasa tema, yung nasa tema, yung itatanong, before tayo mag-start, para meron kaayusan. Bali, ang punto mo, bro, pwede ba kahit nasa tema? Basta pasok sa tema. Ang ating rules kasi napag-usapan, bro, yun lang eh. Eto. Itin ko ako. Dito sa magtanong lang dun sa nilatag. Bali, yun lang, bro. Pero pwede ka naman mag-ano sa rebuttal, bro. Pwede mo i-ano yan. Pwede mo... Okay, sige, salamat. Okay na po yun. So, magandang hapon sa inyo lahat. So, kay Brother Jared, magandang hapon sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig, sa mga followers ni Brother Jared, kay Mr. Moderator, Brother JB, magandang hapon sa iyo. So, ito na po tayo ngayon. So, umpisa na po natin. Brother Jared, maraming salamat. Okay, ang magsisimula, affirmative, bro Jared. 10 minutes. In 3, 2, 1, proceed. Yan mga kapatid, mga kababayan, muli sa awa tulong ng Diyos ay titindigan na naman po tayo o titindig tayo sa katotohanan na ating daladala. Na ayon po sa Biblia, yun po ang magpapalaya sa atin. At bukod yun ang magpapalaya sa atin, ayon kay Apostol Pablo, sa 15:2 ng unang Korinto, ano po bang sabi niya? At sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, itinuturo po ng banal na kasulatan na sa pamamagitan po ng kautusan o yung kautusan na itinuturo po sa Biblia o sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Isa po yun sa dapat nating ipangaral at dapat nating itaas at dapat nating ipaglaban ngayong araw na ito, gabi, hapon, kung kailanman nakakarating ang debate na ito. Sa awa tulong ng Diyos, titindig po tayo sa paksa na patutunayan ko na ang pangalang One Holy Catholic and Apostolic Church ay
biblically and historically fitted sa faith and practices ng Roman Catholic Church. Malamang itanong ng ating katunggali, saan ka ba naman makakabasa ng Catholic Church sa Biblia? Una, basahin po natin sa King James Version 16:11. Ang sabi po sa 4:1 ng unang 1 o sa King James Version, ano po bang sabi? Meron po ba tayong mababasang Catholic? Ito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo mga kapatid, mga kababayan. Sa unang 1, 4:1, ito po ang ating matutunghayan. Hawak po natin ang genuine ng King James Version 16:11 o yung pinakaunang version ng King James Version. Ano po ba sabi? Ang sabi ay, He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Straight to the point. Straight to the point po. Ibig sabihin, ang mga apostol mismong nagtuturo nung pangalang Catholic. At hindi lang Catholic, meron pang faith na yan ang itinitindig natin sa debate na ito. Pangalawa, dito po sa paraphrase on the New Testament, genuine na naman po ito. Ano po ba sabi? Basahin natin ang nakalagay. Ganito po, pakinggan ninyo dito sa John Ren 10:16. Ano po ba ang ating mababasa? Ito po, basahin natin. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice. And there shall be on one fold shepherd. Basa natin ang basa. As the Father know me, even so know I Father, and I lay down my life for the sheep. Kaya maliwanag na maliwanag po. Sa 10:16 ng pukot yan, meron akong tupa hindi sa kulungan ito. Sino ba yun? At ano ba yun? At ano ba ang pananampalataya? Yung pananampalataya, ayon sa King James Version 16:11, is a Catholic faith. Pananampalatayang Katoliko. Ayan, ang patunayan natin. Ang mga apostol, nakaanib dun sa kawan, na ayon sa John 10:16, kaanib sa kawan, maliwanag na maliwanag po mga kapatid, mga kababayan, meron silang tinatawag na Catholic faith. Therefore, yung Catholic na basa, yung 1, basahin natin sa 4:5 ng Efeso. Ganito po ang ating mababasa. Ano po ba sabi sa 4:5 ng Efeso? Ang sabi, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Abay, nabasa na pala natin ng 1. At historically speaking, ang Catholic Church talaga nagkakaisa. Paano kayong faction sa Orthodox? So, hindi nakaisa ng Catholic Church yun, maliban na lang sa Eastern Orthodox. Nagkakaisa pa rin yun. Dahil sa Biblia, meron pong tinatawag na United One, not a absolute one. Basahin natin. Sa 17:11 ng 1, ganito po ang ating mababasa. Hindi natin ang basa. Ito po ang ating mababasa sa 17:11 ng 1. Pakinggan nyo. At ngayon, ako'y pupunta na sa inyo at iiwan ko ang sanglibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa, Amang Banal. Ingatan mo sila, plural, sa pamamagitan ng kapangyarihan na iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ako, ikaw ay isa, gayon rin sila magkaisa. Therefore, ang utos po dun sa tunay na iglesia ay magkaisa. Maging one. Nabasa na natin. Yung apostolic. Paano naman natin mapapatunayan ito na fitted ito sa Biblia at faith and practices of the Catholic Church? Maganda, magbigay tayo ng specific na faith ng Catholic Church. Ang isa doon, mangaral. Utos ba? 28:20 ng Mateo. Aral ba ng mga apostoles? Yes. Pangalawa, yung apostolic tradition. May apostolic tradition ba ang Catholic Church? Yes. Sa Biblia, may apostolic tradition ba? O, basahin natin, mga kapatid, mga kababayan. Sa 2:15 of 2 Thessalonians, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo, mga kapatid, ha? 2 Thessalonians, tama? 2 verse 15. Ano pong ating mababasa? Ito po. Tingnan nyo. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition. Aba, meron palang tradisyon ng mga apostol, mga kapatid, mga kababayan. Ngayon, may tradition rin ba ang simbahang Katoliko? Yes. The Catholic Church have a tradition. The Apostle have a tradition. And that will be considered in 2:15 of 2 Thessalonians as a apostolic tradition.
Ngayon, napatunayan na natin biblically and katotohanan na pagsasalita na meron pong apostolic, meron pong one, and meron pong Catholic. Paano naman yung church? At sino yung tinutukoy sa church? Basahin natin sa 20:28 ng Gawa. Ganito po ang ating matutunghayan. Pakinggan nyo po mga kapatid ha. Tunay na aral po ni Kristo ito, hindi po aral nito ni Pastor. Ano? Ito, pakinggan natin. Sa Acts 20, verse 28. Ano po ba ang ating mababasa? Basahin natin. In English, in King James Version, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. Straight to the point. Therefore, according to the Bible, there is a church of God. And the church of God have a Catholic faith, have a one, and have a apostolic teaching. Now, according to the Bible, brothers and sisters, when the church of God, according to the Bible, which He purchased with His own blood, have a apostolic teaching, have a one unity or union, ano ito sa Tagalog? One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. Letra por letra po yan, ha? Meron po sa Biblia na one, Holy, Catholic, and Apostolic Church. Tanong, fitted ba ito sa Biblia? Fitted. Fitted ba ito sa practices ng Roman Catholic Church? Hindi lang fitted. Fit na fit. Ano? Hindi lang fit na fit. Super fit. Ngayon, yung church na ito, na merong faith na one, merong apostolic, at Catholic, saan referred? Ang istorya kasi nito, ang aral ng ating Panginoong Jesucristo ay tinuro niya sa simbahan na ito, mga lat. Kaya sa 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa. At pagkatapos yumaon sa bawat bansa, anong sabi ni Apostol Pablo na ipinasulat niya kay San Lucas sa 9:31 ng Gawa? Sa original translation, he meant an ecclesian Catholicos. Yung word na Catholicos means universal, means Catholic na referado sa church na merong pananampalatayang isa, apostoliko, at bukod doon, simbahan. Na siyang haligid sa haligan ng katotohanan. Basahin natin sa 3:15 ng unang Timoteo. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo mga kapatid ha. In 1 Timothy 3:15, na referred po dun sa mga pinaliwanag natin, ano po ating mababasa? Let us read in King James Version. But if I tarry long, that thou mayest know how to That's 1 minute. ayan ha, oaths to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Therefore, Straight to the point. yung Katoliko pala, na merong Katolikong pananampalataya, merong apostolikong katuruan, at nagkakaisa na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo is the foundation and pillar of truth na makikita lang natin sa simbahang Katoliko. Kaya maliwanag na maliwanag. Fitted ba ito sa aral ng mga apostoles? Fitted. Fitted ba ito sa Biblia? Fitted. Tanong, fitted ba ito sa teaching ng simbahang Katoliko? Napatunayan na natin sa ating presentasyon. Bakit? Dahil sa Catechism of the Catholic Church o sa mismong katisismo po ng simbahan, ang sinusunod po ng simbahang Katoliko, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nagtayo at nagturo ng mga pananampalataya na yan, na referado dun sa tunay na simbahan niya, na ayon mismo sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 227, yun ang Roman Catholic and Apostolic Church. Kaya salamat sa Diyos! Time na! Salamat! Okay, punta na tayo sa cross-examination. Brother Lex, tanong na po tayo. Ilang minutes? 15 15. minutes. 15 minutes ang tanungan. Okay. Okay na, hello. Okay na po. Pakikat mo lang tayo ilang minuto yung presentation mo, Brother Jared? 5 minutes lang yun, di ba? 10. 10. 10 bro. 10 minutes, okay. Ang tanong po, ilang minuto? Ito bro, 15. Ay. Time na natin. Mas mahaba ang tanong kaysa presentation, tama ba? Yes, bro. Okay. Unang tanong, Brother Jared. Madali ko na. Okay po. Okay, first question, Brother Jared. Ayon sa tema natin, patutunayan mo ang one
Holy Premise. Catholic. Premise to, one Holy Catholic and Apostolic Church ay pitted sa Biblia. Nakalimutan mo ba yung holy o hindi mo talaga binanggit, yes or no? No, dahil hindi ko talaga binanggit, dahil i-represent ko po mamaya yon, dahil wala po tayong pakialam kung anong ilalatag ko. Ang pakialam po natin ngayon kung ano ang itatanong nyo sa akin para maipit ako. Dahil, alam po itatanong mo yan. Yung holy, referred ba to the Catholic Church? Yes! Dahil sa Catechism of the Catholic Church, sa official doctrine po ng simbahang Katoliko, utos magpakabanal, may aaring ganap ng Diyos sa 8.33 ng Roma, sa pamamagitan ng simbahan na sa 3.15 of 1 Timothy is the foundation and pillar of truth. Kaya, fitted po sa faith and practices of the Catholic Church yung word na holy na nakalagay po sa pangalan ng aming simbahan na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Sunod na tanong, kapatid, yung mahirap. Okay. Binanggit mo kanina, ang Catholic Church ay mayroong isang bautismo. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Hindi ako nagsabi, yes, tinatanggap ko ito sa 4.5 ng Efeso na isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. At huwag mong sasabihin sinabi ko. Sinabi po ni Apostol Pablo ito, pakinggan nyo ha, dito po sa Efeso 4:5. Ano po ating mababasa? Ito, pakinggan natin in King James Version, one Lord, one faith, and one baptism. Kaya, hirap-hirapan mo naman po yung tanong, kapatid. Okay, so hihirapan natin, masyadong madali eh. Next question. Premise. Next question, Mr. Moderator. Premise ko muna. Since pinalakay mo yung isang bautismo, ito ay kasama sa aral ng Apostolic Church, pitid ba ang bautismo ng Catholic? Yes! Alam ko. Hindi pa tapos. Okay. Pitid ba ang bautismo ng Roman Catholic Church sa mga apostolic na nasa Biblia? Yes or no? Yes, bro! Malamang basahin mo yung word na baptizo. Yung word na baptizo sa Greek, bro, dalawa po ang pakahulugan yan. Ayon po dito sa ating babasahing referensya, the word baptizo have a two meaning. Isa po is to submerge, at pangalawa ay yung buhos, sapagkat ang nagbautismo sa ating Panginoon Kristo si Juan Bautista, at si Juan Bautista po ay Hudyo, at ayon po dito sa kasaysayan, sa referensya, ang tradisyon po ng mga Hudyo ay buhos, at ang nagbautismo kay Kristo ay Hudyo, si Juan Bautista, therefore buhos po. Tanong, yung infant baptism, nasa Biblia ba? Dito sa 33 ng gawa, si Apostolo Pablo, maliwanag ng bautismo ng buong sambahayan. Na ayon po sa Greek word, maliwanag, yung ginamit na term ay may kasamang bata. At ayon rin po yan sa mga Bible scholar. Kaya, alam ko na kung saan ka pupunta. Next question. Next question. Sabi mo na sa Grego ay meron dalawang meaning. Tanong, ang ibig sabihin man na may dalawang meaning, meron dalawang uri din nila itong ginawa? Yes or no? Ito, anong tanong, moderator? Okay po, ulit na lang, popost ko yung time. Okay, sabi mo sa Greek, ang salitang baptism may dalawang kahulugan, immerse at saka pagwiwisik. Ang tanong ko, ang ibig sabihin ba ng dalawang kahulugan, meron din silang dalawang uri ng bautismo, yes or no? No, dahil isa lang naman yan, 4.5 ng Efeso. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Once na umisikin ka, once na malubog ka, binabautismohan ka pa rin. Alam nga naman nagluluto ka. Bakit? Ayon dito sa referensya, ang salitang baptizo ay galing sa Greek na salitang baptizo. Ang kahulugan nito ay lubog, immerse, at bukod doon ay buhos. Maliwanag po sa referensya, at ito naman po ay sinasang-ayunan ng ating mga Bible scholar. Kaya, bro, hindi yan ang tema natin. Mr. Moderator, ang tanong ko sa Biblia eh. Hindi sa referensya. Sa Biblia ako nagtanong, Mr. Moderator. Moderator, counter objection. Wala siyang karapatan na pakialaman ako sa isasagot ko. I am under cross-examination. Igalang niya yung sagot ko, ginalang ko yung tanong niya. Ang tema natin, according to faith and practices, ayon sa Biblia at ayon sa referensya. Kaya kung magtanong ka sa Biblia, wala kang pakialam kung sasagot ako sa referensya. Because I am under cross-examination, kapatid. Hindi ka ba marunong ng debate? Objection, Mr. Moderator, no? Kasi malinaw naman yung tanong ko eh. Ay, nako. Ang tanong ko ay sa Biblia. Pwede na makita ang tanong sa referensya. Tama may tatanong kita sa referensya, pero specifically sa Biblia. Sa Biblia daw, bro. Dalawa ba ang sa Biblia yung tanong ko, Brother Jared? Kung hindi mo kaya tanong kita, mag-next question ako. Kung hindi mo kaya sagutin, mag-next question ako. Moderator, huwag niya sabihin hindi ko kaya sagutin, sinasagot ko siya. Ayaw niya lang ng sagot ko dahil sa 8:47 ng 1, hindi siya sa Diyos. Bakit? O, basahin niyo ha. O, tinan niyo mga kapatid, vulgar itong pastor na ito. O, basahin niyo, pinapainit mo ako, kalmado na nga ako kanina, pabihira ka naman. Ano bang sabi? 8:47 ng 1. O, basahin mo ha.
O ito, pakinggan nyo mga kapatid. Total, tinatanong niya ako. Anong sabi? Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw mo makinig ng sinasabi ko Ba't yung word na baptizo, wala ba sa Biblia na binasa ko sa referensya? Aba kapatid, magunos dili ka, baka masampal ka ng pamalong bakal ng Diyos. Next question! Okay, next question sa Biblia. Kung yung side, Brother Jared. Moderators time. Bro, bali ganito. Ang tanong mo no, sa Biblia, kung ang sa side bro, yung sa kalaban mo, nasa Biblia yun. So, ibibigay natin dito sa kabila kasi side nila yung bro. Most respect natin yung side nila. Ayun bro. So, ang hatol ko doon, Objection, Mr. Oh, Moderator. moderator, dalawang beses na nag-objection ito. Nakuha ko na bro, nakuha ko na yung ano mo. Ang tanong mo bro, sa Biblia, ang side, ang kabilang side, ang stand niya rin sa Biblia. Kaya ang ano niya doon, ay nasa Biblia yung sagot niya. Kaya bibigay natin sa kabilang panig yung valid objection. So, proceed tayo bro. Next question, bro. Okay, next question again. Tanong, sa Biblia, meron bang nabautismuhan ang mga sinaunang mga alagad sa pamamagitan ng pagwiwisik? Meron o wala? Yes, maliwanag na maliwanag. Meron po. Ano ang talata? Nandun na mismo sa Tiwa sa 28:19 of Book of Matthew sapagkat dalawa nga po ang pakahulugan niyan, mga Bible scholars na mismo ang nagpapatunay. Bakit? Dahil yung word na baptizo, maliwanag na maliwanag po ayon sa mga Bible scholars, hindi po ito nangangahulugang basta lubog. Ayon dito sa referensya. Bakit? Dahil pwede rin po ito nasawsaw, check, nakalagay dyan ha. Buhos, check. Nasa ayon mismo sa Greek word, sa original translation, maliwanag na maliwanag, ay etcheo. Ang word na etcheo ay buhos. Nasa konteksto po ng 28:19 of Book of Matthew. Hindi po baptism ang tema natin. Ang tema natin, tutulan mo na yung nilatag ko na ang pangalan ng One Holy Catholic and Apostolic Church is biblically, historically fitted sa faith and practices ng Roman Catholic Church. Kaya, kapatid, balik ka sa tema. Next question. Objection, Mr. Moderator, no? Ayon sa rules natin, sasagutin ayon sa inilatag. Kaya kanina bago mag-umpisa, kinilir ko na baka pwedeng magtanong na kahit hindi mo inilatag basta na sa tema. So, Yes, nag-stick ka talaga doon, sabi mo talagang kailangan yung inilatag. So, kasama sa paglatag niya yung baptism, kaya sa baptism ako nagtatanong. Okay. Tanong ko, Okay bro, kung ang valid. Sige. okay, kung sabi mo na merong dalawang uri ng Objection, moderator, hindi ako nagsabi. Okay. Nandun na nga mismo sa binabasa nilang mga protestante na baptiso na merong sabi mismo ng mga Bible scholars, hindi lang basta lubog, kundi may wisik na ang Greek word ay etcheo. Marunong ka pa ba sa mga apostol at sa mga Bible scholars? Bakit? Nagtapos ka ba bilang Bible scholar? Kapatid, magunos dili ka. Yan po sinasabi sa Biblia sa referensya. Next question, kapatid, hirap-hirapan mo. Okay, ano mo? Objection, Mr. Ano Moderator. bro? Nag-aadong po siya, Mr. Moderator. Okay bro. Tanong na bro. Okay, tanong ko. Kung dalawang uri pala ang kahulugan ng bautismo sa Biblia, ang tanong ko, sino ang nabautismohan sa pamamagitan ng pagwiwisik sa Biblia? Nandito po, maliwanag na maliwanag. Basahin natin, Total, sino? Bayaan natin Biblia ang sumagot. Anong sabi? Dito sa Gawa, 9:17. Anong sabi? Basahin natin, umalis si Ananias at pumunta sa bahay. Ipinatong niya sa bahay ito, Wala namang ilog sa bahay. Anong sabi? Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan. Habang papunta ka rito, ang nagsugo sa akin upang manumbalik ang iyong paningin. Sabi, at mapuspos ka ng Espiritu Santo at nooy. Nabautismuhan si Saulo na tinawag na Pablo. Saan? Sa bahay. Wala namang ilog doon. Paano ilulubog doon si Pablo? Ano yung baha? Sa Malabon, sa Bulacan, para baha doon? Next question! Next Pero question, si Pablo, tutulan mo!
Mr. Moderator, pwedeng ang tanong ko kung meron na bautismo sa pamamagitan Meron nga, pag-ibig. moderator. Okay, bro. Objection, Pwede ba- moderator! Moderator. Moderator, Ako na. objection! Nabasa na nga eh, makulit ka ba? Oh, Bali, ang tanong niya, bro, meron Objection. daw ba o yun? Ako ang muna nag-objection, Mr. Moderator eh. Sige, Mag-counter objection siya after ng objection ko. sige. Ang sabi ko, may nabautismuhan ba sa pamamagitan ng pagwiwisik sa Biblia? Sabi niya si Apostol Pablo. Hmm. Pwede ba, Mr. Moderator, basahin mo sa Gawa 19? Pwede daw Kung ba? nabautismuhan si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagwiwisik. Pwede daw bang basahin mo, bro? o basahin ko na. O dito, sa 17, no? Yung pagwiwisik ka, pakibasa Oh, po. 17, 19. Ito. 9, 9, 17. Okay. Basahin natin sa 9, 17. Oh. Maliwanag na maliwanag. Ano bang sabi? Basahin natin pati sa kapitulo 19. Ano ba sabi? O, basahin natin ha. Umalis si Ananias at pumunta sa bahay. Bahay ha? Wala namang ilog sa bahay. Paano mag-aano doon? Maglulubog doon. Ano sabi? O ito, babasahin ko. Saulo, sinabi sa kapatid na Saulo ang Panginoong Hesus na pakita sa iyo sa daan. Maliwanag na maliwanag. Sa 19, kumain siya at nanumbalik ang kanyang lakas. 18, noon nalaglag na parang kaliskis mula sa mga mata ni Saulo, nakakita siyang tumindig. Siya ay nagpabinyag. Sa papaanong paraan nabinyagan si Pablo na tinawag na Saulo? Nabinyagan siya sa bahay. Paano siya ilulubog sa bahay? Wala namang baha doon. Wala pa namang mga korap na politiko na kinurop yung flood control nun para magbaha doon. Kaya maliwanag na maliwanag, ayon mismo sa konteksto na si Pablo nabautismuhan buhos. Bakit? Dahil wala namang ilog sa bahay eh. Ano ka ba naman, no? Next question. Okay, nasagot niya, bro, sa Oh, context tira- daw. Yan lang ba kaya mo? Sa word of baptism lang? Sa one? Ang dami-dami kong ipresenta, hindi mo man lang kayang tutulan? Tutulan mo, kapatid. Wala ka pang nagigiba sa latag ko. Ano ka ba naman? Okay, bro. Next question, Mr. Jared Almasora. May nababasa ba na salitang pagwiwisik sa Gawa 9:17? Meron o wala? Meron sa diwa, moderator. Pero kung letra por letra, wala. Dahil ang aral ng mga apostoles, 3 sa isang ikalawang Korinto, lang, sumasagot ako. I have by 1 minute. Paminaw. Sa 3 sa isang ikalawang Korinto, ang aral ng mga apostoles, hindi sa titik. Therefore, hindi letra por letra. Baka papasa ko sa iyo, Pastor Lek, wala kang mabasa sa Biblia. Ibig sabihin, bawal ka rin pala ng Biblia. Kaya hindi porket nabasa, totoo na, di porket hindi nabasa, hindi na totoo. Bakit? 21-25 ng 1, maraming himala si Kristong nagawa, hindi naman nasulat sa Biblia. Peki na pala yon. Wala na pala sa ano yon. Hindi na pala dapat paniwalaan yon. Tanga na pala si Kristo yon. Yung Kristo mo na lang yung tanga. Bakit? Dahil malinaw, dito sa 9:17 hanggang 19 nang Gawa, si Pablo na bautismahan sa bahay. Wala namang swimming pool dun eh. Wala, may chlorine? Ano kala mo kay Pablo? Merong resort sa bahay niya? Siyempre, binuhusan yun doon. Engot! Next question! Nabasa Objection, daw Mr. Moderator. Sige, bro. Ano po si Mr. Nag-aano siya? Yung personal attack siya niya. Personal attack. Okay, bro. Online attack yan. Nasa online tayo. Di naman personal eh. Sasaktan yung kabilang panig. So, boss-boss na natin yung atake sa kanya. Okay, so iwanan natin yung baptism. Naiipit si Brother Jared. Objection, moderator. Ayan po ang policy of ad hominem. Huwag niya sabing naiipit. Sumasagot ako sa iyo, sitas. Ibig sabihin pala si Pablo, mali. Nung nabautismohan siya sa bahay, wala pa namang swimming pool doon na inflatable. Sana, binilhan mo sa Apostol Pablo para nilubog siya, para napasa natin dyan. Ako ba naman? Next question, kapatid. Huwag mo sabihin hindi ko sinasagot. Sinasagot kita. Huwag kang bastos. Matuto ka ng disiplina. 3 minutes. 3 minutes. Okay, next question, Brother Jared. Ginamit mo yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Sabi doon sa English, babasahin ko ha. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Ito ba ay naituro na o ituturo pa lang? Kung nakalagay man dyan ay ituturo pa lang, sa kasalukuyan ay naituro na. Wala po tayong problema doon. Basta mahalaga, nabasa natin, biblically fitted, na fitted sa Catholic Church, sapagkat yan ay naituro, utos yan, kaya nga may kasabihang Tagalog, pag pera, bibilangin, pag sulat, babasahin, pag utos,
susundin. Kaya kung nabasa natin dyan, hindi pa napasusunod, malamang sa kasalukuyan nagpapatuloy na pasusunod yan sapagkat yung kautusan, 5:18 ng 1, kahit tuldok, kahit kudlit, hindi mawawala, nagpapatuloy na sa 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. At isa doon, sa 2:15 of 2 Thessalonians, na siyang ginamit ko na fitted sa aral ng Iglesia Katolika, yung apostolic tradition. Baka kayo, wala kayong tradition. Ano ba meron kayo dyan? Offlotion? Malamok ba dyan? Next question. Yung mahirap, kapatid. Next question. Ginamit mo yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. 2 verse 15. Ito, mas moderator kung pwede. Pwede mo ba ako bigyan ng maliwanag na tradisyon ng mga apostol na fitted sa tradisyon ng mga Roman Catholic ngayon? Okay, meron po. Sa CCC. Basahin natin. Napakadami pong tradisyon ng simbahan, kapatid. Ano ba? Ano bang specific doon? Magbigay ka. Napakadami pong tradisyon ng simbahan Katoliko, bro. Ano bang klaseng tradisyon ang gusto mo? Ang tanong ko, Mr. Moderator, yung specific na tradisyon na nasa Biblia na ginagawa ng mga apostol na ginagawa ng Roman Catholic ng mga apostol. ngayon. Tapos, ninyo ngayon. Sige. Basahin natin, ano? Total, pag sinabing tradisyon, hindi po direktang nababasa sa Biblia yan. Total, ang ating tema, ayon sa Biblia at ayon sa referensya, basahin po natin sa Catechism of the Catholic Church, sa CCC, ito po ang ating mababasa. Ang pinagkatiwala ni Kristo sa mga apostles ay ipinasa nila sa pamamagitan ng pangangaral. Isa yun sa pangangaral, uri rin ng tradisyon. Kaya meron tayong tinatawag na oral tradition and written tradition. At yan po ay matatagpuan natin sa Biblia, 2:15 of 2 Thessalonians, at sa aral po ng simbahang Katoliko, sa Catechism of the Catholic Church, maliwanag na meron tinatawag na oral and written tradition. At yung written tradition, meron po yan. Meron po tayong mga dogmas, etc. na siya namang po ipinangaral na nasa konteksto ng 2:15 of 2 Thessalonians na panghawakan ninyo ang tradisyon. Next question, kapatid, yung mahirap. Okay, last question. Last question naman. Follow-up question. Ang sabi ko, specific na tradisyon. Mr. Moderator, wala siyang binanggit na specific na tradisyon eh. So, hinahanap natin dito yung specific na tradisyon na ginagawa ng mga sinaunang mga apostol na siyang ginagawa din ng Roman Catholic Church. Nagbigay na ako, moderator. Okay, bro. Nagbigay na po ako. Isa doon yung pangangaral. Kaya nga merong tinatawag na oral tradition. Alangan namang hindi nangangaral yung mga apostol. Ano yung mga apostol? Nag-flip-flip-top. Ano yun? Kaya, nabasa ko, kapatid, hindi mo lang naintindihan. Sana maliwanagan ka at bumalik ka sa simbahan para maintindihan mo. Dahil, isa sa uri ng tradisyon na nasa konteksto po ng binasa ko sa 2:15 of 2 Thessalonians, kapatid, yung oral tradition and written tradition, isa na rin yung nasa Biblia, yung scriptures that will be considered as a tradition. And according to Bible scholars, that will be considered as a written tradition. Yung pangangaral nila, isa pa yan, tinatawag rin po yan na oral tradition na mababasa natin in 28:19 of Book of Matthew. And verse 20, ano pong mababasa natin? Maliwanag na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Nagtuturo ang mga apostol. Alangan namang magtuturo mga apostol, gamit puwet. Siyempre, gamit nila bunganga, oral. Kaya konsiderado yan as a oral tradition. Tanong, meron bang specific? Yes, yung pangangaral at yung pagsusulat. Okay, time na pala. Hindi Ay, na nakaabot. Sige, bro. Tayo sa second stand mo, bro. First pa lang. 10 minutes. 3, 2, 1. Proceed. Okay, so maraming salamat na magandang hapon ulit sa ating lahat. Pagpasensahan nyo na, no? So ganito lang talaga sa debate, meron talagang mga maiinit na klase ng mga pananalita na hindi maiwasan na nabibitawan. Pero makakaasa kayo na hindi ko gagawin yun, yung kanyang ginagawa sa akin. Okay, ang aming tema ay pitid ba ang pangalan na one, holy, Roman, Catholic, and Apostolic sa Biblia. Ngayon, bakit natin naging tema ito? Kasi sabi ng Biblia sa aklat ng Ephesians kung ating babasahin ang aklat ng Efeso, no? Babasahin ko lang saglit, Kaya na, medyo
matagal ako magbuklat ng Biblia. Ephesians chapter 4. I'm sorry. Mahirap yung walang kasama eh. Mabuti si Brad may kasama. Okay. Basahin natin mga kapatid sa Hebreo chapter 4, unang Timoteo chapter 4 verse 16. Mahirap yung walang assistant. Ito, sabi ng Biblia, hindi natin pwedeng ihiwalay yung ating sarili sa ating pangangaral kasi ito ang sabi ng Biblia eh. Tayo ay magsipag-ingat sa ating sarili at sa ating turo sapagkat unang Timoteo chapter 4 verse 16, ingat natin ating sarili. Hello, brother. Hello? Hello? Nawala po. Hello? Proceed lang bro, nakikinig kami dito. Okay, so akala ko nawala na eh. Nawala kasi ako sa Okay. Unang Timoteo chapter 4, take heed unto thyself and unto thy doctrine. Oh, ingatan natin ang ating sarili, pati ang ating turo dahil sa paggawa mo nito ay iligtas mo ang iyong sarili, pati na yung nagsisipakinig sa iyo. So hindi lamang basta aral, kundi hindi natin pwedeng ihiwalay yung ating sarili sa ating pong pangangaral. So umpisa natin mga kapatid yung salitang sa holy tayo mag-uumpisa. Kasi ang tema namin yung one holy. So hindi niya talaga to ginamit kasi iniiwasan niya itong i-cross ko siya dito eh. Kasi tinan mo, naging tema namin ito noong nakaraan. Tinan mo kung pitid ba ang pamumuhay? Since kasama ang ating pamumuhay, hindi lamang aral. Pitid ba ang pamumuhay nitong mga miyembro ng simbahang Katoliko sa Biblia na tinatawag na holy? Okay, babalikan ko lang yung argumento ko nung nakaraan para maalaala mo din, Brother Jared. Okay, pagdating sa pamumuhay sa kabanalan, ano ba ang kabanalan? Separate from sin, kundi hiwalay sa daloy ng sanlibutan ito. Bakit? Tingnan mo, kasi hindi tayo pwedeng sumabay sa agos ng sanlibutan ito eh. May pagmasdan natin ng ating mga mata kung ano ang sistema ng pamumuhay na meron dito sa aral ng mga Katoliko. Hindi lamang natin hindi natin lamang basta magtitiwala tayo sa aral, kasama doon ang pamuhay. Okay, uumpisahan ko sa pananamit. May kabanalan ba ang pananamit dito sa mga miyembro ng Iglesia Apostolika Katolika Romana? Okay, babasahin ko muli sa Deuteronomy chapter 22 verse 15. Sabi nila, holy daw ang simbahang Katoliko. Titignan natin yung Deuteronomy chapter 22 verse 5. Ito sabi ng Biblia. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay huwag mananamit ng nauukol sa babae. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Okay. Pagmasdan natin ngayon ang loob ng simbahang Katoliko. Punong-puno yan, tuwing madaling araw. Tingnan ninyo, utos mismo ng Biblia na ang mga babae ay huwag mananamit ng panglalaki at ang mga lalaki ay huwag mananamit ng nauukol sa pambabae. Okay, tingnan nyo yung mga babae ngayon, mga nakapantalon, okay, mga putol ang mga buhok, sabi sa Aklat ng Korinto, ang ating mga buhok ay siyang sadyang ginawa para sa babae na bilang isang pantakip at kahiya-hiya sa babae ang magpaahit. Ngayon, pansinin natin, dito sa pamumuhay nila, sinasabi na ito ay may kabanalan. Sinabi ng Biblia, kinasusuklaman ng Diyos kapag ang isang babae ay nagsusuot ng panglalaki at ang panglalaki naman nagsusuot ng pambabae. Okay. So magiging magiging
kung ako ang tatang, parang McDonald's tong aral ng Katoliko at saka yung pamumuhay eh. Ang laki-laki ng sapatos, hindi fitted kayo, mukhang hindi pitakit, sobrang luwag eh. Okay, ganito. Isa pa, yung salitang apostolic, kanina iniiwasan niya eh. Tinatanong ko siya kanina, so, meron bang nabautismuhan sa mga apostol? Since gamit-gamit nyo yung terminong apostolic at sumasang-ayon ka na ito ay karanasan. Hindi lamang dekorasyon yung apostolic na yan dyan. Sa inyong pangalan, ito ay karanasan. May kinalaman sa ating karakter. Sino sa mga alagad sa Biblia ang nabautismuhan sa pamamagitan ng pagwiwisik? Binasa na ngayon yung Gawa 9:17 na si Ananias, ayon kay Jared Almasora, ay nabautismuhan sa pamamagitan ng pagwiwisik. Dahil kesyo, wala raw doong swimming pool, yun doon ay nasa bahay. Pero ang tanong ko sa kanya, nabautismuhan ba? May nabasa ka ba sa pamamagitan ng pagwiwisik? Bakit? Kailangan ba sa ilog lang, kapatid na Jared, babautismuhan? Hindi ba pwedeng sa drum para ikaw ay mailubog doon? Kami dito, nagbabautismo kami sa drum eh. Ang importante, mailubog eh. Okay. So, napakababaw ng argumento ni Brother Jared patungkol sa bautismo. Kaya ito ay nabautismo sa pamamagitan ng pagwiwisik. So, wala pong gumawa niya sa mga apostol. Dinadala mo yung salitang apostolic, pero ang inyong mga gawa, napakalayo po sa ginawa ng mga sinaunang mga apostol. Napakalayo. Sobrang luwag. Hindi mo mapatunayan sa Biblia. Okay, Brother Jared, sa inyo na ang lahat ng referensya. Sa inyo na ang lahat ng history, but I will speak in the Bible. Okay? Sa Biblia, sinisikap natin ilapat itong aral at pamumuhay ng mga sinuunang mga apostol. Wala talaga tayo. Sobrang layo po. Hindi po talaga fit. Pagdating na naman mga kapatid dito sa sinasabi nilang mga tradisyon. Thessalonians chapter 2 verse 15. Ano ang sabi dito? Kung ating babasahin. Babasahin ko po mga kapatid. Past tense ka dito, Brother Jared eh. Tinatanong kita kung past tense o future tense eh. Napakalinaw naman sinabi. Kaya wala kang maipakita sa akin na specific na tradisyon ng mga sinaunang mga apostol na fitted sa tradisyon ninyo ngayon. Kasi lahat ng tradisyon ninyo ngayon, invento nyo na lang yan. Hindi na yan yung mga nakagawian mismo ng mga sinaunang mga apostol. Kaya wala kang maipakita maliban sa pangangaral. Bakit ang pangangaral ba? Tradisyon? Saan mo naman nabasa sa Biblia na ang pangangaral ay tradisyon? Pag may napakita ka sa Biblia, Brother Jared, na ang pangangaral pala ay bahagi ng tradisyon, hindi ko na pagpapatuloy ito. Okay, yung sa Thessalonians chapter 2 verse 15, ito na yung mga tradisyon na matagal lang kinagawian nitong mga sinaunang mga apostol. Ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa. Ngayon, itong mga tradisyon ng mga sinauna, itong ng mga Catholic Church, kailan lang ito lumitaw? Oh, yung kanilang tradisyon, katulad ng Pasko, kailan lumitaw? Ginagawa ba ng mga apostol yan? Yung paggamit ng rosaryo, ginagawa ba ng mga apostol yan noon? Wala. Kasi bakit? Ang sinabi ni Apostol Pablo na hawakan natin matibay yung mga itinuro na noong panahon pa. Hindi yung mga tradisyon na kung saan ay naglitawan ngayon na para mga kabuti. So lumalabas, yung aral ninyo ang totoong sulpot. Kasi bakit? Napakarami yung aral, nagsulputan eh. Hindi naman ginagawa ng mga sinaunang mga apostol yan eh. Wala. Ni isa man sa mga apostol ang nagbautismo sa pamamagitan ng pagwiwisik. Pero ano nga itong aral? May pagwiwisik kayo ngayon. Binanggit po rin ngayon yung infant baptism. Bahagi na yung tradisyon. Infant baptism. Time. Time na? Okay. Sige. Bro. So, Jared, ito naman ang magtatanong. In 3, 2, 1, proceed. Ready ka na ba, Pastor? Yes. Okay, ngayong ready ka na. Sabi mo kanina, walang wisik. Kahit sa diwa sa 9:17 at 18 hanggang 19 ng gawa. Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Yes, tinatanggap ko kasi binasa ko dito sa King James Version 16:11 eh.
Wala talaga. Wala na bautismo sa pamamagitan ng pagwiwisik. Kung meron kang may bibigay na pangalan, kahit ngayon mismo hindi ko natatapusin yung debate. Susurrender Okay, na ako. next question. Pag meron kang nabautismuhan sa pamamagitan ng pagwiwisik. Okay. King next. James. Okay na, next question. Okay, sunod na tanong. Premise na moderator, na. Sige. Sa 9:17, babasahin ko lang bilang premise. Umalis si Ananias at pumunta sa bahay. 19 o 18. Noon din may naglaglag na paraan, mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo, at nakita niya na siya'y tumindig at nagpabinyag. Ngayon, kung si Pablo, ito tanong ha, ay nagpabinyag sa bahay, meron ka bang mababasa na si Pablo ay nagpabinyag sa bahay sa pamamagitan ng drum, gaya ng ginagawa nyo? O siya lang ay nagpabinyag patunay na yun ay wisik? Meron ka bang nabasa o wala? Okay. Dito sa... Objection, moderator? Okay, Sagot, may sumasagot. Ang tanong ko sa kanya, Salita. categorical, therefore you should answer that categorically. Naipit na siya. Sumasagot ako sa moderator. Moderators time muna, bro. Ang sabi ko meron. Meron daw. Kasi I'm kanina. sorry, kasi nanggugulo si Mr. Jared eh. Sumasagot pa lang ako, nag-objection na siya eh. Yeah, bro, paulit Pakiulit yung tanong. Ang tanong ko kasi sa iyo, categorical eh. O ito, ulitin ko ang tanong. Kung sa 17, 16, 19, Kapitulo 9 ng Gawa, si Pablo ay nabautismuhan sa bahay at nabinyagan. Ngayon, kung sa bahay siya nabinyagan, meron ka bang mababasa dito na si Pablo ay nabautismuhang lubog sa drum, gaya ng ginagawa ninyo dahil yan ang ipinantwist mo sa talata? Meron o wala? Patunay na wisik na binyagan si Pablo. Meron o wala? Letra pa. Okay. Masagot, Mr. Moderator. Wala. Ayun! Okay, paliwanag, Kasi bro, Mr. paliwanag. Moderator, ito. Ang sagot ko kanina, hindi ko sinabing si Apostol Pablo nabautismuhan sa drum. Ang sagot ko, hindi ba pwede na sa drum? Kasi ini-implied niya si Apostol Pablo nabautismuhan sa pamamagitan ng pagwiwisik. Hinanap ko sa kanya ngayon. Kung meron ka bang nabasa na pagwiwisik, sabi niya, implied yun, nagwisik, kasi nasa bahay eh. So therefore, pagwiwisik ang ginamit. Ang tanong ko sa, itong sabi Okay, ko sa next kanya, question. hindi ba pwedeng sa drum yun? Okay, next Kailangan ba question. talaga sa ilog lang? Next question. Kuha niyo na, bro. Next. Ngayon, Next question. sa 9, Kapitulo 9, versikulo 10, hanggang 19 ng Gawa, premise ito kung si Pablo ay nabautismuhan sa bahay, anong nabasa natin? Sa bahay, patunay na ito'y wisik sapagkat wala namang drum doon? O sa impyerno siya nabautismuhan? Sa bahay, patunay na si Pablo ay nabautismuhan ng wisik o sa impyerno? Categorical. Categorical. Objection, Mr. Moderator. Medyo bastos ni Mr. Jared. Wait lang, Bastos bro. bibig niya kasi imagine mo, si Apostol Pablo, sasabihin niya nabautismuhan sa impyerno? Okay, False bro. dilemma yun eh. Objection. Objection, Mr. Moderator. Okay. Ali, ang Yung bibig objection ni niya, Brother bro. Jared, binabastos Okay, niya si nakuha ko na, Apostol bro. Pablo. Moderator! Ini-imply niya si Apostol Objection, Pablo. moderator! Objection! Nabautismuhan sa Okay. tubig, Sige. nabautismuhan sa impyerno. Ito ang tanong ko. Meron ba Moderator, wala siyang karapatang magtanong. Ang karapatan niya sumagot sa tanong ko, you are under cross. Ulitin ko ang tanong, moderator. Ibahin ko na lang, i-refer ko na lang kung hindi niya kayang sagutin. Bali, Pinagtatanggol ko bro. lang yung... Ay, ganun na. Moderator Objection, time. Mr. Moderator. Moderator Objection, time. Mr. Moderator. Pinagtatanggol ko lang si Apostol Pablo kasi bastos ang bibig ni Brother Jared eh. Meron bang Moderator's time si na. Apostol Pablo sasabihin niya? Nabautismo sa impyerno? Moderator! Moderator. Mag-rule! Ano ba ito? Moderators time muna. Nasa rules number 1 natin, respect the moderator. Pagka hindi naman natin nirespeto, False tigil natin dilemma yan, ito. Mr. Moderator. Para Moderator! Bali, nakuha ko yung punto mo, bro. Bali, ganito na lang. I-refer na lang natin yung question. Okay. Kasi ayaw niya daw maano si Pablo. Mag-next question ka, Mr. Jared, bastos yung tanong mo. Okay, I'm next, sorry. therefore, next question. Next question, Brother. Ayun! Okay. Bastos Pero kasi yung pwede tanong mo, natin i-refer yun, bro. lapastangan ka sa karakter ng Biblia eh. Okay. Pero pwede natin i-refer. Okay, next question. Okay, next question, bro. Sa I-rephrase mo na lang yung tanong mo. Sa 9:7 hanggang 9:16, 19 ng Gawa. Nabasa natin si Apostol Pablo nabautismuhan sa bahay. Tanong, saan nabautismuhan si Pablo
Ayon sa talata, sa bahay, patunay na ito'y wisik sapagkat wala namang swimming pool dyan at ilog. O, hindi siya nagpabautismo. Nabautismohan si Pablo sa bahay? Sa bahay? Ang tanong ko kasi, saan? Ayon sa talata, sa bahay, patunay na ito'y wisik dahil wala namang swimming pool dyan? O, hindi siya nagpabautismo, tinanggihan niya si Kristo. Ano sagot? Categorical. Objection, Mr. Moderator. Na naman? First dilemma yan, Mr. Moderator. Okay, anong objection? Question 5. First dilemma yan, Mr. Moderator. I-rephrase niya yung kanyang tanong. Okay, rephrase ulit. Rephrase daw, bro. Therefore, next question. Tutol siya dun sa tanong yung sa categorical. Hindi daw ba iayos? Okay, sige lang, moderator. Therefore, next question. Next question. Mr. Ayun. First Okay, question. next question. Sa 17:19 ng gawa, si Pablo na bautismohan sa bahay. Tanong, ayon sa ating nabasa, saan siya nabautismohan? Sa bahay, patunay na si Pablo'y nawisikan sapagkat walang swimming pool o hindi sa bahay? Saan? Categorical. Sa bahay o hindi? Oh, sagot, Mr. Moderator. Sige. Nabautismuhan sa bahay. Ayun! Qualification. Okay. Paliwanag. Okay, ito. Challenge ko sa'yo, brother, kung pwede mo challenge, brother Jared. Ang bautismo ginagawa sa pamamagitan ng tubig. Meron bang nabautismohan mismo sa bahay? O binautismohan sa loob ng bahay? Kasi ang bautismo sa tubig yan eh. Okay, ngayon brother Jared, ito, sagot. Sige, 1 minute yan. Kapag porket ba nasa bahay, hindi na ba pwede na magkaroon doon ng isang dako na kung saan meron tubig? Kailangan ba talaga sa ilog o sa resort o sa dagat? Okay, next question. Ah. Next question. Ngayon, kung tinanggap mo na si Apostol Pablo ay nabautismohan sa bahay, patunay na ito'y wisik. At sabi mo, hindi lang ba sa ilog, meron ba tayong mababasa sa talata na si Pablo ay inilubog dyan? Meron o wala? Pag wala, patunay Meron. na wisik si Pablo. Meron bang nabasa Meron letra sa por iba- letra o wala? Sumasagot ako. Letra por letra. Meron sa ibang bersikulo. Objection, Babasahin ko moderator. Meron daw sa ibang... Objection, moderator. Ang tinatanong ko, yung issue natin, dyan sa 9:17 hanggang 19 ng gawa, meron ka bang mababasa sa konteksto ng talata Okay. na si Apostol Pablo ay nilubog dyan? O ang mababasa natin, binautismuhan si Pablo sa bahay? Meron ka bang mababasa gaya ng sinasabi ng utak mo? O ang nakasulat dyan sa bahay, patunay na wisik si Apostol Pablo na moderators bautismuhan? Dun sa issue, bro, dun sa talata ang tanong ni Bro Jared. Sumagot ka? Doon natin sagutin. Ipit ni. Oh, sagot, Mr. Meron daw ba Moderator. dun, bro? Sagot ko. Wala kang mababasa dyan na bautismuhan sa drum. Ayun! Wala ka rin mababasa dyan sa pamamagitan ng pagwiwisik. Equal lang tayo dyan, Brother Jared. Pero papaano naman ginanap ng mga ibang mga alagad ang bautismo? Sa pamamagitan ng paglubog. Napakarami kong bersikulong babasahin sa iyo, Brother Jared. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo mga talata. Wala kang mababasang sa drum. Wala ka rin mababasang pagwiwisik. Okay. Next question. Next question. Ayon sa ating tema, patutunayan ko na fitted ang name na One Holy Catholic and Apostolic Church sa faith and practices ng Roman Catholic Church. Ayon sa ating tema, ano yung fitted sa Catholic Church? Yung name o yung name mo, Pastor? Categorical. Objection, Mr. Oh, Moderator. okay. Policy na naman yung ginagawa niya eh. Post dilemma na naman yung ginagawa niya eh. Ano, bro? Sorry. Hindi kasama sa tema namin yung pangalan ng aming ang pinag-usapan, we are talking about the Catholic Church, hindi namin pinag-usapan yung sa amin. Okay, ba? Moderator, Bro, ganito. Parang counter objection, moderator. Ang nasa tema nating pinag-usapan, nasa thumbnail yan, patutunayan ko na ang name. Therefore, nasa tema natin yung word na name. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, moderator, ayon sa ating tema, alin ang fitted sa Catholic Church, faith and practices? Yung name o yung name ni pastor? Sumagot ka lang Bali, naman bro. categorical. Bali, bro, ang gusto nito ni bro, like, pag mong itanong yung rules, ay yung tema. Yung gusto nyong itanong mo yung nasa loob.
yung So, nasa loob. pinag-uusapan niyo. O, pasok naman sa tema yun, moderator. Pasensihan mo. na. Bale, Sorry. ito naman si Bro Jared. Gusto niya lang naman itanong sa'yo, bro. O, sagot lang siya. Ano yung Ang ano mo tanong doon? categorical. Yes, bro. Categorical. Pag di niya alam, Ang mag-next sagot question siya. ko, ang sagot ko, hindi mababasa. Okay, Kasi hindi daw. bakit? Moderator, Hindi ang naman tanong, ako- moderator, ang tanong ko categorical eh. Ayon sa ating tema, Sige, patutunayan ko na ang name One Holy Catholic and Apostolic Church fitted sa Roman Catholic Church. Ayon sa ating tema, alin yung fitted? Yung pangalang One Holy Catholic and Apostolic Church sa Faith and Practices o fitted yung pangalan ni pastor? Alin ang fitted? Yung name na One Holy Catholic and Apostolic Church to the Catholic Church Faith and Practices o yung name niya? Okay. Sasagutin mo, False bro. dilemma yan. Bro, Objection. False dilemma yan. False dilemma yan. Policy yan, Brother Jared. Okay. Bro. Bale, sasagutin mo ba, bro? Kasi o hindi next hindi question ako na kasama tayo? sa tema eh. Ba't nga ako sinasali? Mr. Moderator. Hindi ako kasali sa tema eh. It's all Okay. about you, Brother Jared. Not me. Okay, sige, i-refer natin ang question kung hindi niya kayang sagutin, ano. Okay. Ngayon, ulit ang tanong. Okay, ulit ang tanong. Patutunayan ko ayon sa ating tema na ang name na One Holy Catholic and Apostolic Church fitted sa Roman Catholic Church. Alin ang fitted? Ayon sa ating tema sa Faith and Practices ng Roman Catholic Church na aking patutunayan. Yung name na One Holy Catholic and Apostolic, patunay na nating tigan ko, o yung name ko? Ano daw doon? Sagot. Dilemma pa rin yan, Mr. Moderator. Okay, kung... Kasi hindi naman... Sabi hindi niya naman yun, yung- sinabi ko yun, ayaw naman pala. Ano ba itatanong ko? Your practice and your faith. Hindi yung pangalan mo. Nakakaintindi Okay, naman siguro, kung Brother Jared. No? ganun Hindi na lang, ikaw bro, mismo. ganun Yung na tayo. practice nyo at yung inyong pananampalataya. Okay, sige, pagbigyan. Next question na tayo, bro. Okay, pagbigyan. Okay, ngayon. Ayusin mo yung tanong mo, Brother Jared. Hindi yung tanong na Okay, pambata. okay na. Ano ba? Sabihin mo lang naman kung di mo kaya sagutin ito. Okay, punta tayo dun sa Faith and Practices. Premise ito, moderator, Ayon sa aking papatunayan, fitted yung One Holy Catholic and Apostolic Church sa Faith and Practices ng Catholic Church. Tanong. Ito, Tanong. Yung word na Catholic sa CCC 811, itinuturo ito na ito ay aral ng simbahan, yung name na Catholic. Ngayon, ayon sa aking nabasa, tinuturo ba ng simbahan o practices ng simbahan ayon sa CCC 811, ang Catholic o yung name na Catholic patunay na fitted o hindi tinuturo? Ayon sa CCC, tinuturo o hindi? Okay. Ayon sa Catholic. Pero... Hindi, tinatanong kita, tinuturo o hindi? Tinuturo daw ba? Tinuturo nga ayon sa Catholic. Tinuturo nga ayon Sige, sa Catholic. paliwanag. Okay, pero ang usapan natin, ayon sa Biblia. Okay, yung word na Catholic, sagot, 1 minute. Sagot, 1 minute. Sige, ha? bro. Ang Catholic, it is applied for all religion, Mr. Jared Almasora. Ikaw na mismo nagsabi. Sabi ko, nung previous debate natin, meron ka bang alam na relihiyon na hindi universal, na hindi Catholic? Sabi mo lahat ng relihiyon, okay naman. So therefore, yung word na Catholic or universal is fitted not only to your religion but to the all Okay, next religion question. existing. Okay, next question. Ngayon, sabi mo, Okay. yung word na Catholic, hindi lang fitted sa Catholic Church. Premise ito, Ayon sa Groyler Encyclopedia, Volume 5, page 106, the word Catholicos is generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Premise ito, Ngayon, kung generally applied ang word na Katoliko sa itinayo ni Kristong Iglesia, ayon dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the Catholic founded by Christ, ayon sa aking nabasa, sino nagtayo ng Iglesia Katolika na ayon sa Groyler Encyclopedia, doon lang referado yung word na Katolikos. Ayon sa aking nabasang referensya, sino nagtayo? Founded by Jesus Christ o hindi? Ayon sa aking nabasa. Sagot. Founded by Jesus Christ. Ayun! According to your encyclopedia. According to your encyclopedia. Pero we are talking about according to the Bible. Ang hinahanap natin dito, ayon sa Biblia. Okay. Hindi ibig sabihin na nabasa mo yung universal, ipitid na sa inyo. Okay. Kasi, 1 minute, sumasagot pa ako, hindi pa tapos. Ang Catholic Church, sabi ko nga, kung meron kang makikita na relihiyon na hindi universal, therefore hindi Catholic, ibigay mo sa akin yung pangalan. Okay, next question. Next question. Ito. Yung word na holy.
Total, ang ating premise ito, total, ang ating pinag-uusapan, papatunayan ko na ang name, Mr. Moderator, pakiano yung time. moderator, Objection. nagkaano ko? Yung time. Nagtatanong ako. 5. Ano na? 5 minutes? Okay, 5 minutes. Okay, ang tanong Okay. ko ganito. Okay. Ayon sa aking patutunayan, ang name na One Holy Catholic and Apostolic Church is biblically and historically fitted to the Roman Catholic Church faith and practices. Ngayon, kung yun ang aking patutunayan, punta tayo sa Holy. Ayon sa CCC 2013, itinuturo ng simbahan na magpakabanal. Ngayon, ayon sa aking nabasa, itinuturo ba ng simbahang Katoliko ayon sa CCC ang magpakabanal, patunay na fitted na naman ang word na holy na aking patutunayan sa Catholic Church faith and practices? Tanong, anong itinuturo ayon sa aking nabasa sa CCC 2013? Magpakabanal o magpakabalbal? Ayon sa aking nabasa. Okay, sagot. Sagot, Brother Jared, ha? Okay. Ayon sa CC, sinabi na tinuturo ang pagpapakabanal. Ay, Okay? Sagot. Sagot. 1 minute. Huwag mo kalimutan. Faith and practices. Hindi lamang sa pagtuturo, pati sa pagpapractice, pati sa nakagawian. Ngayon, fitted ba yung nakagawian? Okay, tiisin mo na lang. Fitted ba yung nakagawian? Ano ang nakagawian? Babae nagpapantalon, babae nagpaputol ng buhok, babae kita pusod, babae kita dibdib. Ngayon, ano, fit ba yan sa kabanalan na nais ng Diyos sa Biblia? Okay na ba? Okay, para kasi McDonald's yan. Okay, next question. Masora. Next question. Ngayon, ayon na naman sa ating paksa, patutunayan ko na ang name One Holy Catholic and Apostolic Church is fitted to the faith and practices of the Roman Catholic Church according to the Bible and references. Ngayon, punta naman tayo sa Apostolic. Total, patunayan natin yung One Holy Catholic and Apostolic. Dito naman tayo sa Apostolic. Tanong, ayon sa CCC 7576, itinuturo ng simbahang Katoliko ang apostolikong katuruan. Patunay na fitted ang word na apostolic sa Roman Catholic Church. Tanong, ano ang aking nabasa? Itinuturo ng simbahang Katoliko ang apostolikong katuruan ayon sa CCC, patunay na fitted na naman ang name sa faith and practices, o hindi itinuturo? Tinuturo ayon sa CCC, ayon sa aking nabasa, o hindi? Okay. Ayon sa iyong nabasa. Ulit. Tinuturo, Okay, hindi? Tinuturo. Ayun! Pero, Mr. Moderator, wag mo na maingay, ha? Kasi sumasagot pa ako, may 1 minute pa ako. Sige. Itinuturo. Pero ang tanong natin dito nga, faith and practices, doctrine and your practices. Kumusta naman? Fit ba sa practice yung iyong turo? Okay, para kang nagtuturo sa bata, huwag ka magtatapon ng basura. Pero hinahayaan mo yung bata, tapon ng basura. Naintindihan mo ba yung sinasabi ka ba na Jaren? Bawal magtapon ng basura, pero hinahayaan mo yung nagtatapon ng basura. So hindi pa rin fit. Okay. In faith, Next question. Next question. Next question. Ayon sa katikis, okay, premise ulit ito ha. Ayon sa ating paksa na naman, patutunayan ko na ang pangalang One Holy Catholic and Apostolic Church is biblically, historically fitted to the faith and practices of the Catholic Church. Ngayon, nabasa natin yung apostolic, fitted, umaming ka. Yung Catholic, fitted, umaming ka. Yung holy, fitted, umaming ka. Ngayon, sa one. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Itutuwid ko lang yung sinabi niya. Wala sa tema yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya, ang one holy apostolic Catholic, fitted ba sa Catholic? Hindi naman yan yung aming tema eh. Fitted sa Biblia. Moderator, nasa tema natin yan, nasa thumbnail. Nasa thumbnail natin, Ulitin. kahit nasa post na i-send ko sa iyo na yung pangalan na One Holy Catholic and Apostolic Church is fitted sa Sa katuruan Biblia. Okay, basahin. ayon sa Biblia at referensya, kaya nga faith and practices eh. Sa Biblia. Hatol ako bro, hatol ako. Moderator, kayo nga mag-rule, hindi pala marunong man debate ito, pastor pa man din. Basahin ko uli yung rules na napag-usapan nyo, no? Sige. Ito ang rules. Ay, yung tema. Patutunayan ko na ang pangalang Holy Catholic fitted sa aral ng Catholic Church and practices and tradition.
Oh, ayon sa Biblia at referensya. ayon sa Biblia at referensya. Oh, awayin mo yung moderator, yari ka. Bali, ito yung napagpirmahan nun yung tema, bro. Okay. Ito, tanong. Tanong. Okay na. Ngayon, kung sinang-ayunan mo kanina na nabasa sa practices, gaya ng CCC, yung 1, ay yung Catholic, Apostolic, Church, sa CCC, o sa referensya, o sa practices ng Iglesia Katolika, patunay na naitindig mismo yung tema, ito ang tanong. Ayon sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church 813, utos magkaisa. Ngayon, ano ang aking nabasa? Utos magkaisa, patunay na fitted na naman yung name 1 para kompleto na, 1 Holy Catholic and Apostolic Church, na fitted talaga sa faith and practices. Anong nabasa ko? Utos magkaisa sa CCC 813 o utos magsuntukan yung magkakapatid? Aba, ewan ko sa'yo kung oras magsunod. Moderator, ano yung nabasa ko? Utos magkaisa ayon sa 813 o hindi? Ano nabasa ko? Okay. Utos, magkaisa. Ayun! Huwag mo na siya mag-celebrate. Ang aming tema, faith and practices. Hindi lamang yung aral, pati yung practice. Okay. Tinitiyak mo ba talaga na lahat kayo mga Katolik nagkakaisa? Oh, hindi kayo Last nag-aaway-away. Nagkakaisa kayo ng paniniwala. Nagkakaisa kayo question. ng turo. Faith and practices yung ating tema, Mr. Jared. Hindi lang Second yung... question. Okay na Hindi ba? lamang yung aral. Including practices. Okay na ba? Okay, sunod na tanong. Last question na pala to. Last question. Ayon dito sa referensyang hawak ko, ang Catechism of the Catholic Church na nabasahan natin ng 1 Holy Catholic and Apostolic Church, ayon dito, premise ito ha, ito, itinuturo sa Catechism of the Catholic Church ang faith and practices ng Catholic Church. Tanong, ano ang aking nabasa? Itinuturo na ang CCC ay faith and practices ng Simbahang Katoliko na nabasahan natin ng 1 Holy Catholic and Apostolic Church? Ano ating nabasa? Faith and practices ba o hindi? Okay. Ayon sa nabasa mo, faith and practices. Ayun! Ang ating tema, fitted ba? Hindi kasi ibig sabihin, Mr. Jared, na nabasa mo, fit na eh. Pero by faith and practices, dito tayo mag-usap. Kung fit ba yung inyong practice? Kasi, isipin, tama rin yung dating daan. Kasi bakit? Letter for letter, nabasa yung dating daan eh. Iglesia ni Cristo, letter for letter, nabasa. Ibig sabihin, fit din sila sa Biblia. We are talking about practices, Mr. Jared. Almasora. Yung inyong practice is alien, strange, wala sa Biblia, katulad ng rosary. Okay, sinong gumagamit niyan? Yung practice na yan. Wala sa Biblia yan, pero practice ninyo. O, dyan tayo mag-usap ngayon sa practices ninyo. Patunayan mo yan ay nasa Biblia, panalo ka na, Brother Jared Zaragoza. Ganun lang kasimple. Hindi porket nabasa mo, yun na yun. Okay, punta tayo Next sa... question, kung meron ka pang oras, sige lang. Time na, bro. Bro, Okay. conclusion na? Bali... Wala na bang ano to? Wala na ba tong second stand? Ganun lang ba yun? One round debate lang tayo, bro. Okay. Akala ko conclusion na, no? dalawang tindigan to. Siya ang una, no? Kasi siya ang negative side. Sige. Bali, bro. 10 minutes. Conclusion. Time starts now. Okay, sasamantalahin ko na lang sa pamamagitan 10 minutes conclusion, sasamantalahin ko na lang ano. Ang aming tema, mga kaibigan na mga nakikinig, kung ating babalikan, ating maunawaan, ang name 1 Holy Roman Catholic and Apostolic ay fitted ba sa Biblia? Kasama na dyan yung faith and practices. Okay. Ngayon, napakarami ko sanang prepare pero kulang pala tayo sa oras eh. Napakarami mga practice ng Biblia na talagang napakaraming practice ng mga Romano Katoliko na talagang kinakalaban talaga ang Biblia. Unang-una, tinan mo, ito sana yung second stand ko eh, pero dito ko na lang gagamitin. Wala naman ang objection to eh. Okay, yung doctrine na ng celibacy. Yan. Fitted ba sa Biblia yung doctrine of celibacy nitong mga Romano Katoliko?
Hindi lang ito basta strange doctrine na sinasabi sa Biblia eh. Hindi lang ito, this is literally doctrine of devil. Ano yun? Ano yung practices ng mga Catholic? Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Hindi lang yan by optional. Hindi lang yan optional. That is mandatory. Bago ka maging isang bishop sa paniniwalang at practice ng simbahang Katoliko, obligatory, mandatory, batas, doktrina yan na kinakailangan mo talagang huwag kang mag-asawa. Ipinagbabawal talaga ang pag-aasawa. Ngayon, yan ba ipit sa Biblia? Babasahin natin yung unang Corinto chapter 7 verse 2. Sabi ng Biblia, let every man, we are talking about the true church, not the Roman Catholic Church. Let every man have his own wife to avoid fornication. Yun naman pala eh. Ngayon, para maiwasan ngayon yung mga fornication, sabi ni Apostol Pablo, ito yung utos ni Apostol. Pag sinabing let, kung nakakaintindi tayo, ito ay utos na ang bawat lalaki sa atin ay magkaroon ng asawa para maiwasan yung pagkakasala sa pamamagitan ng pakikiapid o ng pangangalunya. Ngayon, pitid ba sila dito? Anong ginawa nila? Sila yung tinutukoy dito sa 2 Timoteo 4:1. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Mandatory, obligatory yan. Ano yan? Sabi ng Biblia, sa mga huling araw, ang iba'y magsisibaling sa aral ng mga demonyo. Okay sana yung strange doctrine eh. Kahit pa paano, kaya doctrine of pan eh. Medyo malambot pa eh. Pero aral talaga ng demonyo to eh. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ano pa? At yung pag-iwas sa lamangkati. Itong church na kinaaniban ni Brother Jared Almasora, ito lang ang church na ipinagbabawal ang pagkain ng lamangkati tuwing Biyernes Santo. Ngayon, yan, pitid na pitid talaga sila dyan. Sinabi sa akin ni Brother Jared during our previous arguments, lahat ng bersikulong babasahin mo, hindi pitid sa inyo. Sa amin lang yan. Sabi ni Brother Jared, kiniklaim niya na lahat ng bersikulo na babasahin ko, hindi para sa amin, para sa kanilang. Ito, Brother Jared, ito, ibibigay ko talaga sa'yo. Para sa'yo talaga to. Walang aagaw niyan. Catholic lang. Yang 2 Timoteo 4:1 na aral ng demonyo na ipinagbabawal. Unang Timoteo yun, hindi 2 Timoteo, no ka ba? Walang objection, Mr. Moderator. Sumasagot. Pakiawat lang tong ating kapatid, ano? Hindi, moderator, kinukorek ko lang siya. Hindi kasi 2 Timoteo, unang Timoteo yan, natuto ka ngayon. Regardless, as long as it is written in the Bible. Okay. Okay. Sabi mo, lahat ng verse na aking babasahin, ulitin ko lang, ininterrupt mo ako eh. Hindi pitid sa amin. Ito. Sige, ibibigay ko na sa'yo. Pitid talaga kayo dito. Bakit? Doktrina nyo, di ba? Kung bibigyan kita ng pagkakataon sa bukod, pero hindi na eh. Di ba doktrina nyo, ipagbabawal ang pag-asawa? Hindi yan optional. Hindi yan mandatory. Batas talaga yan, ipinagbabawal ang ano nangyayari ngayon? Napakaraming kaso sa ibang bansa na kung saan itong mga pari at ating mga kabadrihan ng simbahang Katoliko nahulog sa pagkakasalang fornication. Bakit? Pinitigil yung pag-aasawa eh, hindi naman kaya. Nahulog sila ngayon sa pagkakasalang ng fornication. Ikalawa, ito yung mga doktrina ng mga practices ng mga Catholic na hindi talaga pitid sa Biblia. O yung Eucharist ninyo. Kumusta naman yung aral nyo sa Eucharist? Ayon sa CCC ninyo, ito ang turo ninyo. Ang isang pari, literally, yan, kumakatawan kay Jesucristo. Usurpation of authority yan eh. During their Mass, si Kristo. Ang pari, kumakatawan kay Jesucristo mismo. Pag nagtatake kayo ng communion, yung pari mismo, siya ang nagre-replace ngayon kay Jesucristo. Hindi mo pwedeng itanggal yan. Nasa katikisim yan. Time. Ilang minuto yun, Mr. Moderator? Ilang minutes siya, moderator? Yung nandyan? Akala ko 10. Okay. Okay na ba? Okay. Ayan, alright. Proceed. Sige, proceed. Ako naman. Salamat. Moderator, kayo ang mag-rule. Total, kayo po ang moderator. And Kay? Dako na tayo sa
IT Bro Jared. 10 seconds. 10 minutes. Time start. Now. Okay, ngayon mga kapatid, mga kababayan, ay natindigan natin na according to faith and practices of the Roman Catholic Church, the name One Holy Catholic and Apostolic Church is fitted, historically speaking and biblically speaking, to the Roman Catholic Church. Yun naman ay sinang-ayunan niya. Sabi ko, sa CCC, faith and practices yan ng Roman Catholic Church. Ngayon, kung ang aking patutunayan na fitted ang pangalang One Holy Catholic and Apostolic Church sa faith and practices ng Roman Catholic Church, yung word na one, tinuturo ba sa CCC na magkaisa o maging isa? Yes or no? Sabi niya, yes! Sumang-ayon, giba yung kanyang patutunayan. Pangalawa, mga kapatid, pangalawa, yung word na apostolic, itinuturo ba ng simbahang katoliko sa CCC ang aral ng mga apostol o yung aral apostoliko? Ayon sa aking nabasa, yes or no? Sabi niya, yes, nabasa. Sumang-ayon na naman siya. Ito talaga, pastor, bait-bait ha. Bait-bait amin talaga sa ating tema. Ngayon, sunod naman na tanong. Yung word na Catholic, itinuturo ba sa Catechism of the Catholic Church 811? Sa katuruan and faith and practices ng Iglesia Katolika, yung word na Catholic, ayon sa aking nabasa, yes or no? Sabi niya, yes, sinang-ayunan niya na naman. Kaya, maliwanag, natindigan natin mga kapatid, na fitted, biblically, and historically, ang pangalang One Holy Catholic and Apostolic Church sa faith and practices ng simbahang Katoliko, Apostoliko, Romano. Hindi akong nagpatotoo. Siya ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pag-amin niya na nabasa pala sa Catechism of the Catholic Church. Yung pagiging one, holy, Catholic, Apostolic, at Church ng Roman Catholic Church maging sa faith and practices. Sapagkat ang Catechism of the Catholic Church is faith and practices po ng Roman Catholic Church. Diba? Maliwanag na maliwanag, mga kapatid. Paano pa ito tututulan ng kapatid natin? Maliwanag na nabasa sa mismong opisyal na doktrina at dogma ng simbahang Katoliko ang pagiging isa, banal, apostoliko, simbahan ng simbahang Katoliko ayon mismo sa katisismo o sa official doctrine nito. Ngayon, pinasa niya, patas daw ng Iglesia Katolika ang pagbabawal sa pag-aasawa. Sinungaling ka. Bakit? Dahil sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno, sabi ko sa iyo kung ako magiging protestante, magaling pa ako sa iyo Bakit? Dahil hindi mo ginamit to, tuturuan kita para may pangluloko ka na naman sa mga Katoliko. Hindi mo ginamit Hindi mo ginamit yung ano ba 'yon, kapatid na JB? Hindi niya ginamit yung ano bang tawag doon, kapatid na JB? Yung ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 396. Ang nakasulat kasi doon ay maliwanag po na disiplina sa Iglesia Katolika isa sa disiplina buhat pa ng una. Binasa niya ang 4.1 ng unang Timoteo. Hindi naman generally applied din sa Roman Catholic Church. Dahil sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa page 393, maliwanag po, yung pagbabawas sa pag-aasawa ay disiplina, hindi batas. Saan mababasa? Tingnan mo, matututo ka nito, pastor. 7.1 ng unang Korinto, anong sabi ni Apostol Pablo? Talaga ito, malibog Ano sabi? At tungkol sa mga bagay na isinulat nyo sa akin, mabuti sa lalaki, wag mo nang humipo sa babae. Ikaw naman, hipo ka ng hipo. Ay, nako, pastoy. Ano pa yan, oy? Ay, nako naman. Ay, pa-check nga kapatid na JB kung rinig ako sa Parang bakla si Brother Jared. Nasasaktan. Hindi ako masasaktan dyan. Nasasaktan si Pastoy. Alright, mga kapatid, mga kababayan. Sa 7.1 ng unang Korinto, ano sabi?
tungkol sa mga bagay na isinulat nyo sa akin, mabuti sa lalaki, wag mo nang humipo sa babae. Noon pa yung disiplina ni Apostol Pablo, na ayon sa katuruan ng simbahang Katoliko, sa pananampalataya ng ating mga ninuno, disiplina buhat pa ng una. Kung yan ay applicable sa 4.1 ng unang Timoteo, dapat disiplina ngayon. Dahil natupad ng 4.1 ng unang Timoteo sa kasalukuyan. Tingnan mo, natuto ka ngayon, ano? Ay, nako. Ngayon, ang 4.1 po ng unang Timoteo is a prophecy na matutupad sa huling panahon. Kung sa mga magsisipagsitalikod sa pananampalataya. Hindi naman tumalikod sa pananampalatayang Roman Catholic Church eh. Katunayan, kasaysayan na mismo, sinang-uyunan mo na sa akin na lahat ng kasaysayan na ang Katolikong simbahan nagsimula 2,000 years ago na itinayo ng ating Panginoon Kristo na nananatili sa panahon ngayon. Hindi yan Asian Apostolic ninyo na yan. Nagpasahan kayo Asian Apostolic, kayo na yan. O ano ngayon? Ha? Talo pa sa diskusyon! Sa diskusyon si Pastor Lek! Mag-aral ka muna, Pastor Lek! Pastor Lek! Ano na? Napatunayan ba natin? Napatunayan natin. Sa presentation natin, hindi niya naigiba eh. Hindi niya naigiba ang 4.5 ng Efeso. Hindi niya naigiba ang 28.19 ng Mateo. 20:28 ng Gawa, yung pagiging banal sa 8:33 ng Roma, 9:31 ng Gawa, yung pagiging simbahan. Hindi niya natutulan eh. Kung saan siya sumuot. Ano? Sumuot siya ng sumuot kung saan-saan. Parang naging isda. Ano ka ba naman, Pastor Lek? O ngayon natuto ka. Ngayon, sabi niya, paano tama, itinuturo yan sa inyo, pagiging banal. Ba't ganyan ang mga miyembro ninyo? Wala ka ng pakialam doon, hindi nakasalanan ng simbahan kung magliwaliw yun. Bakit? Dahil sa tunay na simbahang nasa Biblia, itinuturo po ng mga apostoles yung kalayaan. Palibasa, wala kayong kalayaan para kayo sila Kim Jong-un eh. Diktador. Ano ba sabi? Magbasa-basa ka naman, pastor ka pa man doon, Katoliko pa nagtuturo sa'yo. Drop out ng high school nagtuturo sa'yo. Ano sabi? Basa! 5:13 ng Galacia. Ba't sa Tesalonia ito pumunta? Ano ba yan? Ito, sa Galacia 5:13, ganito po ang ating mababasa. Ito, hindi ka marunong, tuturuan kita para may maituro ko sa inyong Sunday school. Tingnan mo ha? Anong sabi? Apostol Pablo, ano po ba? Tama po ba yun na pagpilitan po natin? Anong sabi? Sabi ni Apostol Pablo, hoy, pastor yan! Sabi ni Apostol Pablo sa'yo, sapagkat kayo, mga kapatid, tinawag sa kalayaan, hoy! Kaya ang simbahang Katoliko, merong kalayaan. Dahil isa yan sa apostolikong katuruan na napatunayan ko ngayon na fitted, historically, biblically, yung name na One Holy Catholic Apostolic Church sa faith and practices ng Roman Catholic Church. Bakit? Dahil isa sa turo ng mga apostol, yung kalayaan. Huwag lang magbibigay kadahilanan sa laman. Isisisi mo. Ba't itong mga babae nyo nakalabas ng pusod? Ba't problemado ka? Di maglabas ka rin ng pusod mo. Diba? Para kantahin mo na yung, ako ay isang model. Ano, Pastor Le? Biblia na nagsasaysay, Pastor, na sa tunay na simbahan may kalayaan. Pero yung kalayaan, huwag magbibigay kadahilanan sa laman. Kaya kung may nakikita kang Katoliko, nakikipagsuntukan, wala ka ng pakialam doon. Wala na rin pakialam ang simbahan doon. Mahalaga, hindi nagkulang ang simbahan sa paalala, yan lang ang desisyon nila. Kung yan ang desisyon nila, magsama-sama kayo maglangoy sa impyerno. Isa ka na doon, Pastor Lek. Bakit? Bakit, Pastor Lek? Manifestasyon ng pag-urong yan eh. Ngayon, sabi mo, at tinan nyo, ang mga pari ninyo, kahalili ni Kristo. Bakit wala ba sa Biblia yun? Kanino ka ba kahalili? Kay Satanas? Kaya tamang-tamang sinasabi sa 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang dyablo. Anak ka ng demonyo, Pastor Lek. Ang mga kaparian namin, hindi. Dahil sila ay mga intersona in Christi. Babasahin ko sa iyo para may maituro ka na naman sa Sunday school ninyo. Anong sabi? 20:21. Pinag-iinit mo ko eh. Ano bang sabi ni Kristo? Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, hoy Lek, kapayapaan ang sumainyo. Kanino itinuro? Sa mga apostoles. Ano mga apostoles? 5:13 ng unang Pedro, 2:13 ng unang Juan, mga ama sa pananampalataya, mga fathers. Anong sabi dun sa mga fathers? Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, hoy Lek, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din namang isinusugo ko kayo.
Kaya kung paano sinugo si Kristo, gayon rin isinusugo ni Kristo na parang kanyang sarili yung mga ama sa pananampalataya. Bakit? O, matututo ka na naman sa Sunday school. Ito, ano ito Friday school ito. Ito, ano ba sabi? Basahin natin sa unang 1, 2:13, ganito po ang ating mababasa. Anong sabi? Kayo'y sinusulatan ko mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula, ay siya na. Ibig sabihin, meron palang ama sa pananampalataya, meron palang mga fathers o mga in persona in Christi sa Biblia. At yung pala, yung mga apostoles, nakahalili ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mga kapatid, natindigan ba natin ang tema? Natindigan! Natutulan niya ba? Hindi niya natutulan, kundi pagkos tinulungan niya ako. Hindi tumutol, hindi natutulan, kundi tinulungan si Brother Jared Almasora na iangat ang doktrina ng simbahang Katoliko. Kundi at ang ating Panginoong Jesucristo na biblically and historically fitted po ang name na One Holy Catholic and Apostolic Church sa faith and practices ng Roman Catholic Church. Kaya, salamat, shake hands po, Pastor Lek, sa inyong pagkatalo. Salamat po sa Diyos. Okay, time. So, yun, salamat sa mga nanood. Okay na? Okay na. Okay. At muli, mga kapatid, Mamamaalam, bro. pamamaalam na si Pastor Lek. Pastor Like. Okay, so Mas maraming ka pa salamat po. Dito po, pinapakinggan ko naman lahat. Okay lang. Okay, so maraming salamat sa mga kayo na ang bahala magbulay-bulay sa mga nakapanood, nakapakinig. Kayo na bahala magbulay-bulay kung fitted ba talaga yung practices nitong mga itong mga Katoliko sa Biblia. So, ayoko nang magdagdag pa. So, maraming salamat sa iyo, Brother Jared, sa pagkakataon na binigay mo. So, nagkaroon tayo ng pag-uusap. So, ginagalang ko naman yung mga sagot kung paano mo ako inatake. Wala problema sa akin doon, no? Okay. Jared. Okay. Salamat, Pastor Lek. Pasensya ka na sa aking mga nasabi kung mayroong masasakit na salita kang narinig sa akin. Pero, sports lang tayo. Kumbaga sa basketball, sabi nga ni Indasan, makapagsikuhan tayo. Pero personal, wala tayong alitang personal, sport lang. Pero pagdating sa aral, doon tayo magbabanatan. Yun lang mga kapatid, salamat sa Diyos. At hindi ko na mababasa ang inyong mga comment para makapagpahinga na kami. At patubayan nawa kayo ng mapatalumang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang simbahang Katoliko. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, pabuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang
pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.